Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Ayan mga kasari, no? So, magbabahagi po ako sa inyo ng isang idea or tips, no, na kung paano lumago ang maliit na sari-sari store. Okay? Ito pong ibabahagi ko po sa inyo mga kasari is based on my experience. Okay? Ito yung ginawa ko simula nung nag-uumpisa pa lang po ko ng aking sari-sari store at hanggang ngayon. At sa mga susunod pa po na mga panahon, ito pa rin po yung idea or tips na gagawin ko at ginagawa ko. So, paano? No? Paano tindera ng bayan, no? Paano lumago ang maliit na sari-sari store? Okay. Ang unang tips po na kung paano lumago ang maliit na sari-sari store is mag-focus po muna tayo sa pinakamabenta. As in yung fast moving items. Pag mabilis po kasi mabenta yan, mas malaki po yung kikitain natin. Mabilis mabenta, mabilis maubos, mabilis yung balik ng puhunan. Kailangan mag-focus po muna tayo sa fast moving items. Hindi ko sinasabi na wag muna tayo bumili ng mga hindi fast moving items. So, kailangan pa rin yan ng ating sari-sari store. Bibili po tayo ng mga non-fast moving items, at least 3 pieces. Hindi pa rin natin isasantabi na yung mga non-fast moving items hindi natin bibili. So kailangan pa rin po yan ng ating sari-sari store. No? So at least 3 pieces po na quantity ng mga hindi mabentang produkto pwede na po. Okay? So ang gagawin po natin sa fast moving items is yung po yung mas dadamihan nating bilhin. Yung po yung mas dadamihan natin ng quantity kapag tayo po'y bumili, lalo na kapag may mga sale or discount, yan, i-avail po natin yan. Kasi kapag tayo po ay namili ng bulk order, ng marami, wholesale talaga, no? Sa wholesale na pinagbibilan natin or sa mga supplier, no, bibigyan tayo ng discount. Kung maramihan, diba? Kapag talagang maramihan yung bibili natin, magbibigay po yan sila ng discount or kausapin natin yung wholesale na pinagbibilan natin na bigyan tayo ng discount kapag marami tayong bibilihin. Let's say bibili tayo ng Lucky Me, no, na noodles, isang box yung bibili natin. Hingi tayo ng discount sa wholesaler. Mas makakasave po tayo at yung discount na ibinigay sa atin, kita na po yun. Sigurado na po yung kita na yun. Sa discount pa lang. No? So, kailangan mag-focus po muna tayo sa pinaka-fast moving items kung tayo po ay nagsisimula pa lamang at kung maliit pa lang po yung puhunan natin. So, mga kasari, yung pangalawang tips na kung paano lumago ang maliit na sari-sari store is wag po muna tayong bumili ng mga hindi kailangan. Okay? Wag po muna tayo bumili ng mga hindi pa hinahanap ng customer kasi maliit pa lang po yung puhunan natin. So, kailangan ibili po muna natin yan ng mga fast moving items para hindi po matulog ang ating puhunan. Okay? Doon lang muna tayo sa fast moving items at yung hinahanap ng customer. Kapag hindi pa po hinanap ng customer, wag po muna kayong bumili. Kasi kapag tayo po'y bumili na hindi pa hinahanap ng customer, may tendency po na matulog ang ating puhunan. Okay? Kailangan ibili po muna natin ang ating puhunan, yung ating napagbentahan ng ating sari-sari store sa fast moving items. Kung meron pong hinanap si customer na, bilang natin yung customer kung ilang customer pa lang yung naghahanap sa ganung items. Konti lang muna yung bilhin natin. Let's say, 3 lang muna, ganyan, no? Kung isang customer pa lang naman yung naghahanap sa ganung items. Okay? At yung pangatlo po, focus sa sari-sari store. And be consistent. Kung ano po yung ginagawa natin, tuloy lang natin. Be consistent lang po yun. No? Kasi lumalago po ang isang sari-sari store, ang isang business, kung maayos po yung ating pamamalakad. Kung maganda po yung pag-manage natin. No? Kung tama yung paghawak natin ng pera. So mga kasari, 3 lang po yun. 3 tips na ito po yung ginagawa ko simula noon hanggang ngayon at sa maging hinaharap po. Okay? Itong 3 tips lang po yung pinakamadali, pinakasimple na kung paano lumago ang maliit na sari-sari store. Okay? So yan, yung una focus tayo sa pinakamabentang items, no? Mas damihan natin yung quantity ng pagbili ng pinaka fast moving items para magkaroon tayo ng discount at yung discount po na yun instant kita na po yun sa ating sari-sari store. And yung pangalawa, wag po muna tayo bumili ng mga hindi pa kailangan at hindi hinahanap ng customer para hindi po matulog ang puhunan. Yung pangatlo,
focus and consistent sa mga ginagawa natin at isa puso po yung ginagawa para hindi po tayo ma-distract, okay? Para mas lalong ma-encourage po tayo na gumawa, na magtrabaho, na magtinda, okay? No, kasi sa sari-sari store po talaga, maraming gawain, maraming effort na kailangan mong ibuhos, no? Na kailangan talagang pagtuunan ng pansin ang isang sari-sari store, lalong-lalo na po kung sa maliit na puhunan po tayo nagsisimula. Okay? So yan mga kasari, no? Yun po yung based on my experience na ginagawa ko. Okay, lahat po ng sinishare ko sa inyo mga kasari is based on my experience, sa karanasan ko po ito. Kaya gusto ko rin pong i-share sa inyo para makatulong din po na kung paano lumago ang maliit na sari-sari store at magkaroon po kayo ng idea. Okay? So yan. Kung may natutunan po kayo, please i-click nyo naman ang subscribe and notification bell para lagi po kayong update sa aking mga video, and share nyo na rin po sa inyong mga relatives, kakilala na mayroon din pong sari-sari store. Okay? Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.